Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa langit mo, sana'y umimlay ako. Kailan niyo ako napanood? Abay, napanood ko doon sa computer ni Junior Lucky. Alam mo, baka matulad siya kay Charis Pempenko o di kay Louie May. Malay mo. Naku, yan ang kapalaran ni Kung Rosan. pangit po ang boses niyo, ibig sabihin, maganda ang boses ng tatay? Masasaktan at masasaktan lang siya kapag sumikat siya. Hahalukayin lang ng mga taong nakaraan niya. Jo, dahan-dahan, sandali lang. Nakakasaktan yung bata. Wala ako mag-isa. Sandali lang, bata. Makapasaktan. Baka naman pwede mo kami ilapit sa boss mo. Sinasabi ko sa'yo, sisikat yung batang yan. We need to come up with a huge controversy. Halika, halika. Papakita ko sa'yo. Ibang klase ka talaga, Dre. Sigurado ka bang hindi mo ex-Patrice? Wild card? Wild card? Ipapasok si Roseanne bilang wild card contestant? Ang sinabi ko sa'yo, this is really meant for her! Diba? Yes. Sabi ko na sa'yo dati, wala kang pilim eh. Oo, sinabi ko nga, kung naniniwala na ako. Autograph mo po. Sure. Kahit kiss pa. Ngayon, naniniwala ka na. Napakagaling ng bata na yun. Pwede ba? Huwag mo lang gagawin ulit yun. Why not? Di ba sabi mo gusto mo akong makitang maging masaya? Oh. Gusto kitang makitang masaya, pero come on. Tsaka hindi pa tayo sigurado, okay? Sinabi ko sa kanila, hindi pumayag yung nanay ni Roseanne kaya hindi siya sinali. So now they're just giving me until Friday para makumbinsi yung nanay niya. Kung hindi pumayag, yung taga-Caloocan ang papasok na wild card. Sandali, kung ganun, edi sasama ako sa'yo para kausapin yung magulang niya. Ganun talaga to, panimportante sa'yo, no? Dalton, kilala mo ako. Ngayon lang ako nagkaganito. Alam mo yan, noon kay Louie May, ngayon kay Roseanne. Mga mamis, since hindi na tayo babalikan ni Joanne, nag-decide na ang management na kumuha ng wildcard contestant kapalit niya. Excuse me, Miss Patrice. Yes? Di po ba unfair para sa aming lahat yun? I don't think so, Mrs. Tamundong. In fact, nasa kontrata po na prerogative ng management na gawin yon. Isa pa po, manggagaling din naman po sa mga nag-audition yung papasok sa wildcard. Pero ma'am, Yes. sino naman po yung ipapasok sa wildcard? Oo nga. Confidential for now, but definitely malalaman nyo in time. Wala naman sa usapan tong ganito, wildcard. Huwag nang mainis. Kung sino man ipasok nila, walang laban yun sa akin. Tama ka nga din doon. Pero kahit na unfair tong ganito, bigla-bigla ang wildcard. Wala naman sa usapan yan. Ilang meeting na natin to. Tsaka, imagine, confidential. Di natin alam yung mukha ng kalaban. Paano na yan? Di ko alam kung anong strategy natin, Barbie. This is unfair. Roseanne, Kuya Andre! Bumalik po kayo! papasok ka na ba sa school? Opo! Mrs. Capitolio, Mr. D po. Ito naman isa sa mga talents ko, si Andre. Kilala ko ho kayo, napapanood ko ho kayo sa TV. Halika na ho, hatid na namin kayo sa eskwelahan para mapag-usapan din natin si Rosa. Halika na. Roseanne? Pwedeng kung ano man ho yung pag-uusapan natin, doon na lang ho sa bahay namin. Hindi ho magiging problema yun. Halika na, pasakay na kayo. Salamat po.
Hindi na ho namin sasayangin ang panahon ninyo, Mrs. Capitolio. Gusto lang sana namin pag-usapan si Roseanne and sabihin sa inyo na we really believe in her talent. We really think she can make it big in the music industry. Masyado pa ho kasing bata si Roseanne. Kapag ho kaya na niyang makapagdesisyon para sa sarili niya, tsaka na lang ho ako papayag. Remy, may I call you Remy? Kasi hindi natin masasabi ang TV landscape eh. Pwede hong next month, next week, or even bukas, hindi na yung kagaya ni Roseanne ang hinahanap namin. Iyan na nga yun eh. Gagamitin nila ang anak ko, tapos pag hindi niyo na kailangan, iisang tabi niyo na lang. Remy, that is... Buo na ho yung desisyon ko. Hindi na ho yun magbabago. Mrs. Capitolio, ayoko hong magbuhat ng bangko. Pero marami na akong natulungan na tao. Marami na akong napasikat. Tingnan niyo na lang tong si Andre. Kung hindi ko siya na-discover na nagiinuman kasama ng barkada niya, asan siya ngayon? Sumisihot ng rugby dyan sa kanto. Tingnan mo naman ho ang nagawa ko para sa kanya. At naniniwala ako sa concerns niya sa pag-aaral ni Roseanne. I also believe na isang importanteng factor yun sa buhay niya na hindi pwedeng mawala. So makakasiguro kayo na hindi namin inineglect ang education niya. Buo na ho ang desisyon ko. At mas mabuti ho sana kung maano na ho kayo. Mrs. Capitolio, ano ho bang gusto niyo marinig para payagan mo si Roseanne na kumanta? Wala ho. Dahil kahit ano pa ho sabihin niyo sa akin, hindi niyo ho ako makukumbinsi. Kaya pwede ho, hayaan niyo na lang ho kaming manahimik. Ganun na lang ba kadaling desisyonan yung buhay ni Roseanne? Aling Remy, naiintindihan ko po na yun ang gusto niyo para sa kanya. Pero sinubukan niyo na bang pakinggan kung ano talaga yung gusto niya? Ako kasi nung bata ako, gusto ko lang talagang maglaro. Pero naisip ko na kailangan ko magtrabaho, pero hindi ako masaya ng ganun dahil hindi ko nagagawa kung ano talaga yung gusto ko. Palagay niyo ba si Roseanne, masaya ba siya sa ganito? Sabihin mo nga sa akin, gusto mo ba talagang kumanta?